Isang mapagpalang araw po sa inyo at sa lahat ng mga subscribers ninyo. Matagal na po akong taga-subaybay ng channel ninyo at sa wakas, nagkalakas na rin ako ng loob na ibahagi ang isa sa pinakamadilim na kabanata ng buhay ng aking ama. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Yu at ang aking ama naman po ay si Lito. Si Tatay Lito ay isang simpleng tao lang, Sir JD. Hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral pero ubod naman ng sipag. Siya yung tipo ng tao na gigising ng 3:00 ng madaling araw. Maninigarilyo sa balkonahe habang pinagmamasdan ang unti-unting pagsikat ng araw bago maligo at pumasok sa trabaho. Sa loob ng halos 20 taon, janitor po ang tatay ko sa isang pampublikong ospital sa aming probinsya. Ang buhay namin noon ay sapat lang. Ang sahod ni tatay kasama ang maliit na kinikita ni nanay sa paglalabada ay sapat na para sa aming pagkain sa araw-araw at sa aming pag-aaral. Ngunit nagbago ang lahat ng magkasakit ang bunso kong kapatid. Isang komplikasyon sa bato ang naging sakit niya at kinailangan ng regular na dialysis. Dito nagsimulang mabaon sa utang ang aming pamilya. Para makatulong, kumuha si tatay ng dagdag na shift sa ospital. Mula sa dating pang-umaga, kinuha niya na rin ang night shift. Halos sa ospital na nga siya nakatira nun. Uuwi lang para kumain at maligo tapos babalik na ulit. Napansin naming lahat ang pagbabago sa kanya simula noon. Ang dating masiyahin at palangiting ama namin ay naging tahimik at laging malalim ng iniisip. Pumayat din siya ng husto at nagkaroon ng malalaking itim na bilog sa ilalim ng kanyang mga mata. Akala namin dala lang ng pagod at puyat yon. Yun din kasi ang sinasabi niya sa amin, pero meron pa palang mas malalim na dahilan ito. Ang ospital na pinagtatrabaho niya, Sir JD, ay itinayo pa noong panahon ng mga Kastila. Malaki ito, malawak at maraming mga building na konektado lang sa isa't isa. May mga bahagi na nito, lalo na ang mga lumang ward na isinara na at hindi na ginagamit. Doon daw sa mga abandonadong parte na iyon, madalas nagpapakita ang mga ligaw na kaluluwa. Pero sanay na raw doon si tatay. Ang mga multo para sa kanya ay parte na ng kanyang trabaho. Sanay na daw siyang makarinig doon ng mga tunog ng kadena na parang hinihila sa pasilyo. Mga iyak ng sanggol sa mga abandonadong kwarto. Tapos nakakakita din daw siya ng mga babaeng nakaputi na dumudungaw sa bintana. Lahat iyon ayon sa kanya ay hindi niya nalang pinapansin. Sabi niya mas nakakatakot pa raw ang bayarin namin sa ospital ng kapatid ko kaysa sa mga multo. Ang kanyang routine na iyon sa gabi ay simple lang. Magsisimula siya sa ground floor, lilinisin ang lobby, ang emergency room at mga pasilyo. Pagkatapos ay aakyat siya sa ikalawang palapag sa mga ward ng mga pasyente. At ang huli niyang pupuntahan bago mag-umaga ay ang basement. Nasa basement ang laundry area, ang lumang generator at ang morgue. Ito raw ang kinakatakutan niyang parte. Hindi dahil sa mga patay kundi dahil sa kakaibang pakiramdam ng lugar na yon. Laging malamig doon kahit patay ang aircon. At may amoy na pinaghalong kemikal at isang bagay na hindi niya mailarawan. Isang gabi habang nagmamap siya sa pasilyo papuntang morgue, nakarinig siya ng isang tunog. Isang mahinang takatak na parang nanggagaling sa itaas. Inisip niya na baka pusa lang ito na naglalaro sa mga tubo ng kisame nun. Ipinagpatuloy niya ang paglilinis. Ngunit habang tumatagal, ang tunog ay palakas ng palakas. Bigla niyang naalala ang kwento ng kanyang tiyuhin sa probinsya nila tungkol sa mga tiktik. Ang mga aswang na ito ay gumagawa raw ng tunog na tiktik. At ang pinaka nakakatakot na parte ayon sa matatanda, kapag malakas ang tunog nito, ibig sabihin ay malayo ang aswang. Ngunit kapag mahina na at parang bulong na lang, ibig sabihin ay nasa tabi mo na ito.
Nang gabing iyon malakas ang tunog na naririnig ni tatay, kaya't kahit kinakabahan, pilit niyang iwinaksi ito sa isip. Baka guni-guni lang dahil sa pagod na din. Tinapos niya ang kanyang trabaho at umuwi nun. Ngunit kinabukasan na ulit na naman ito. Habang naglilinis siya malapit sa operating room naman sa ikalawang palapag, narinig niya ulit ang tunog ng tik-tik. Sa pagkakataong ito mas mahina na, mas malapit na iyon ibig sabihin. Napatigil si tatay sa pagwawalis nun. Pinakaramdaman niya ang paligid. Ang buong palapag ay tahimik maliban sa mahinang ugong ng mga ilaw. Walang ibang tao doon. Biglang nanlamig ang buong katawan niya. Ang mga balahibo niya sa batok ay nagsitayuan nun. Naramdaman niyang may nagmamasid sa kanya nun. Dahan-dahan siyang lumingon sa likod, ngunit wala siyang nakita. Ang nakita lang niya ay ang mahaba at madilim at walang taong pasilyo. Ang sumunod na mga gabi ay naging isang uri ng impyerno para kay tatay. Araw-araw o gabi-gabi, naririnig niya ang tunog na yun. At sa bawat gabi pa iba-iba ang lokasyon at lakas nito. Minsan malakas na tunog mula sa bubong. Minsan mahinang tunog mula sa kabilang kwarto. Pakiramdam niya ay may naglalaro sa kanya. Parang pinipilahan siya ng mga ito. Pinagmamasdan lang ang bawat galaw niya. Dahil dito hindi na siya makakain ng maayos nun. Hindi na rin makatulog. Kahit sa bahay pakiramdam niya ay may nakatingin pa rin sa kanya mula sa labas ng aming bintana. Ang huling gabi niya sa ospital ang pinakamalala. Nasa basement na naman siya noon, naglilinis ng labas ng morgue. Bandang 2:00 ng madaling araw, tahimik ang buong paligid nun. Sobrang tahimik na halos naririnig niya ang tibok ng sarili niyang puso. Tapos nagsimula na naman. Isang napakahinang tunog ng tik-tik na naman ang narinig niya. Napahinto si tatay nun. Nanginginigan kanyang mga kamay habang hawak ang map nun. Alam niya kung anong ibig sabihin noon. Kung nasaan man ang gumagawa ng tunog na iyon, sobrang lapit na nito. Naglakas loob siyang tumingala sa kisame nun. Wala siyang nakitang kakaiba. Ibinalik niya ang tingin niya sa sahig ng kanyang nililinis nang biglang may pumatak mula sa itaas. Isang patak ng maitim at malagkit na likido iyon. Tumama sa sahig mga ilang pulgada lang mula sa kanyang paa at amoy malansa daw ito. Daan-daan sa gitna ng takot na nararamdaman niya, muli siyang tumingala. At doon sa pagitan ng dalawang malalaking tubo, nakita niya ito. Hindi niya nakita ng buo Sir JD. Ang nakita lang niya ay dalawang bagay na kumikinang sa dilim. Dalawang malalaki at mapupulang mata na nakatitig ng diretso sa kanya. At sa ilalim ng mga matang iyon, isang mahaba at parang ahas na dila ang dahan-dahang lumabas at gumalaw-galaw na para bang inaamoy siya. Hindi na nag-isip pa si tatay. Binitawan niya ang map at tumakbo. Takbo lang siya ng takbo. Hindi na lumingon pa. Umakyat siya mula sa basement. Tinahak ang mahabang pasilyo at lumabas ng ospital. Hindi na niya kinuha ang kanyang mga gamit nun. Hindi na din siya nag-log out nun. Tumakbo siya pa uwi sa amin. Dumating sa bahay na hinihingal, namumutla at nanginginig sa takot. Mula ng gabing iyon hindi na bumalik si Tatay Lito sa kanyang trabaho. Naganap na lang siya ng ibang pagkakakitaan. Mas maliit ang sahod nito pero para sa kanya mas mahalaga ang buhay niya. Hanggang ngayon kapag napag-uusapan ng ospital na iyon, nakikita ko pa rin ang takot sa kanyang mga mata. Salamat po sa pagbabasa nito Sir JD. More power po sa channel ninyo. Ang next story naman natin ay yung letter sender natin ay si Carlo. Ako po si Carlo, 27 years old, isang working student. Gusto ko lang pong ibahagi ang maikli ngunit hindi ko malilimutang karanasan
noong nagtrabaho ako bilang janitor sa isang BPO company sa Eastwood. Para makatulong sa aking pag-aaral, pumasok ako bilang part-time janitor. Ang shift ko ay mula 10 PM hanggang 6 AM, kasabay ng graveyard shift ng mga call center agents. Ang building ay moderno at malinis, ngunit sa gabi kapag kaunti na lang ang mga tao, lumalabas ang kakaibang pakiramdam ng gusaling iyon, lalo na sa 14th floor. Sinasabi ng mga kasamahan ko na iwasan ko raw ang CR ng mga babae. May isang agent daw nag-suicide sa isa sa mga cubicle doon, ilang taon na ang nakalipas. Isang gabi ako na lang ang na-assign na maglinis sa 14th floor. Bandang 3 AM na, dead air kung tawagin nila. Halos wala ng tao nun. Sinimulan kong mag-map sa pantry tapos sa mga cubicle. Nang nasa tapat na ako ng CR ng mga babae, narinig kong nag-flash ang isa sa mga inidoro. Napatigil ako. Imposible iyon dahil chinek ko kanina at walang tao sa loob nun. Baka may pumasok lang na hindi ko napansin, sabi ko sa isip ko. Ipinagpatuloy ko ang paglilinis. Maya-maya may narinig akong mahinang pagkikbi mula sa loob ng CR. Doon na ako'y nalabutan. Sumilip ako sa siwang sa ilalim ng pinto nun. Walang mga paa, wala ding anino. Pero ang pagkikbi ay naroroon pa rin. Mahina at puno ng pighati. Hindi ko na itinuloy ang paglilinis doon. Lumipat ako sa kabilang dulo ng palapag. Nang pabalik na ako para kunin ang aking mga gamit, napadaan ulit ako sa CR na yon. Ang pinto nito ay bahagyang nakabukas na. At mula sa loob, merong bakas ng basa ng mga yapak sa sahig nun. Maliliit na bakas yun na parang yapak ng isang babae na kalalabas lang ng shower. Ang nakakapagtaka, tuyo ang sahig kanina. Sinundan ko ng tingin ng mga yapak nun. Lumiko ito sa pasilyo, dumaan sa harap ng elevator at huminto sa tapat ng pinto ng fire exit. Doon bigla na lang nawala ang mga yapak, para siyang naglaho na lang sa hangin. Kinabukasan nag-request ako na wag na akong i-assign sa 14th floor nun. Maraming salamat po sa pagkakataong maibahagi nyo ito, Sir GD. Lubos na gumagalang, Carlo. Ang letter sender natin sa next story natin ay si Nina. Good day po, Sir JD. Ako po si Nina, 56 years old na taong gulang na po ako at isang janitress noon sa isang pampublikong paaralan dito sa aming bayan sa probinsya ng Quezon. Ang kwento ko po ay hindi tungkol sa mga multo, kundi sa isang bagay na mas nakakatakot pa. Ang eskwelahan na nililinis ko noon ay luma na. Sa likod nito ay may isang malaking puno ng balete na kinakatakutan ng lahat nun. Sabi nila tirahan daw iyon ng mga engkanto at maligno. Ang trabaho ko ay sa hapon hanggang gabi. Madalas ako na lang mag-isa ang naiiwan sa paaralan pagsapit ng dilim. Isang gabi habang nagwawalis ako sa isa sa mga classroom sa second floor, bigla akong nakaramdam ng antok. Isang kakaibang antok na parang may humihila sa aking diwa para matulog. Pinilit kong labanan iyon. Naghilamos ako at nagpatuloy sa trabaho. Maya-maya may naamoy ako. Isang matamis na amoy na parang bulaklak ng kaluchuchi. Ngunit kasabay nito ay isang masangsang naman na amoy na parang nabubulok naman na dugo. Napatingin ako sa labas ng bintana nun. Madilim noon at walang masyadong bituin. Tapos tahimik din ang paligid. Ngunit sa katahimikan na iyon, may narinig akong isang tunog. Isang pagaspas ng parang malaking ibon. Sinilip ko ang bubong ng katabing building nun. Halos nanlaki ang mga mata ko sa nakita ko. Sa ibabaw ng bubong may nakita akong isang nilalang. Kalahati lang ang katawan. Ang ibabang parte ng katawan nito ay putol.
Mahaba din ang buhok nito na tumatakip sa mukha niya at mayroon itong malalaking pakpak na parang sa mga paniki. Habang pinagmamasdan ko ito, gumapang ito sa bubong papunta sa direksyon ko. Mabilis akong pumasok sa loob ng CR noon at nilak ang pinto. Narinig ko ang pagaspas na lumapag sa bubong mismo ng classroom kung nasaan ako. Narinig ko ang kaluskos ng mga kuko nito na gumagapang sa yero. Tapos biglang tumahimik iyon. Ilang minuto akong nagtago sa CR nanginginig sa takot. Nang sa tingin ko ay umalis na ito, dahan-dahan akong lumabas. Sa sahig sa gitna mismo ng classroom, may nakita akong isang mahabang hibla ng buhok. At sa kisame, may isang maliit na butas na wala naman doon kanina. Doon ko napagtanto, ang manananggal ay naghahanap ng mabibiktima noong gabing iyon. At ako ang nakita nito. Mula noon lagi na akong nag-uuwi ng bawang at asin sa tuwing papasok ako sa gabi. Ito lang po yung kwento ko, Sir JD. Salamat po sa pagbabahagi nito. More power po sa inyong channel. Kung nag-enjoy ka sa itinampok nating mga kwento ngayon sa araw na ito, don't forget to like, share, and subscribe. At kung gusto mo namang ma-shoutout sa ating next video, comment lang po kayo at i-shoutout ko po kayo sa next video natin. Yan lamang po and see you again on the next video.